Narito ang mabilis na pagsilip sa kasong David at Aguas Hears versus Kalulong, GR No 24-1036. Pwede bang ipakancel ng unang pamilya ang kasal ng namatay nilang tatay sa bago niyang asawa? Tingnan natin yung desisyon ng Korte Suprema kung sino lang ba talaga ang pwedeng mag-file ng kaso para mapawalang bisa ang isang kasal, lalo na pag may mga ari-ari ang involved, at anong pwedeng gawin ng mga naulila. Kung gusto nyong updated sa mga ganitong kaso, subscribe na kayo. Una, yung kwento. Sinalu sila David at Rene Aguas kasal noong 1981, 5 anak. Napatanggal yung kasal nila noong 2005 dahil di na raw talaga sila magkasundo sa ugali, yung tinatawag na psychological incapacity. Kaso, hindi na ayos yung hatian ng ari-arian nila at yung para sa mga anak na kailangan sana under the family code. Tapos noong 2006, nagpakasal ulit si Rene, kay Cherry Kalulong naman. Noong namatay si Rene noong 2015, si Lucila at yung mga anak nila nagsampa ng kaso para ipawalang bisa yung kasal ni Rene kay Cherry kasi nga di nasunod yung batas sa unang kasal. Ikalawa, ang tanong sa korte. May karapatan ba sina Lucila, yung dating asawa, at yung mga anak nila ni Rene na ipakancel yung pangalawang kasal? Ang sabi ng Korte Suprema, wala. Wala silang tinatawang na legal standing para gawin yon. Hindi sila yung tamang tao para magsampa ng ganitong kaso. Panghuli, yung aral at tamang diskarte. Sinabi ulit ng korte na base sa Rules AM number 201110SC, yung mag-asawa lang mismo, husband or wife, ang pwedeng mag-file para ipawalang bisa ang kanilang kasal. Pero, hindi ibig sabihin wala nang magagawa yung mga anak. Pwede nilang questionin kung valid ba yung kasal ni Rene at Sherry, pero dapat gawin yun sa ibang paraan, bilang parte ng kaso para sa pag-aayos ng mga naiwang ari-arian ni Rene. Si Lucila naman dahil di masya asawa at hindi tagapagmana, kailangan niyang magsampa ng hiwalay na kaso para sa hatian ng ari-arian nila ni Rene noon. So yun nga, kahit hindi pwedeng diresyo ipakancel ng mga anak ang kasal, may paraan pa rin para sa mana nila via estate settlement. Ano kaya ang mas matimbang para sa inyo, yung legalidad ng kasal o yung karapatan sa mana? Para laging updated sa mga usaping legal pampamilya, huwag kalimutang mag-subscribe.